A blessed day to everyone. I am Eliza Sandon and welcome again to day 248 of 365 daily devotion with Bible Character Edition. And today is August 5, 2026. And yung title ng devotion natin is The Sin is Like a Piggy Bank. So yung ating mga pagkakasala ay parang isang alkansya na kung saan kapag inulit natin ng inulit, nagpapatong-patong. So yung character natin ay patungkol pa rin kay Prophet Ezekiel. And dito nga, pag-aaralan natin yung Ezekiel chapter 4. Ang Diyos may pinagawa ulit kay Ezekiel na kakaibang kautusan. And it says sa verse 1, sinabi ng Panginoon sa akin, Anak ng tao, kumuha ka ng tisa, ilagay mo ito sa harapan mo at iguhit doon ang lungsod ng Jerusalem. So ang Diyos, pinagawa siya ng miniature of Jerusalem na pinalilibutan at winawasak, which is ito nga yung Babylon. Kumbaga prophecy rin ito, and during this time, second deportation pa lang yung nagaganap at hindi pa nasisira yung templo ng Diyos. Sa verse 4, pagkatapos mahiga kang nakatagilid sa kaliwa, tanda ito na pinapasan mo ang kasalanan ng mamamayan ng Israel. Papasinin mo ang mga kasalanan nila ayon sa dami ng araw ng iyong paghiga. So, ang isang araw ay nangangahulugan ng isang taon, kaya sa loob ng 390 days ay papasinin mo ang kasalanan ng mga mamamayan ng Israel. Israel pa lang ito. Pagkatapos, bumaling ka sa kanan at pasanin mo rin ang kasalanan ng mga taga-Juda sa loob ng 40 araw. Ang isang araw ay nangangahulugan pa rin isang taon. So kung titingnan natin, ang pagkakasala ng marami, isa lang ang umaako. And for sure, meron tong foreshadowing na tatalakayin pa natin for our teachings. Kaya sa point number 1, sin accumulates and invite God's judgment. Ang kasalanan nagpa-file up again yan. Hanggang sa dumami or dumating na yung takdang panahon na yung Diyos magbibigay na ng paghatol sa atin. Again, ang Diyos hindi siya mabilis magalit. Kumbaga, binibigyan niya tayo ng pagkakataon para magsisi pa sa ating mga kasalanan. Kaya, hinahalin tulad natin itong devotion na to, yung mga pagkakasala na to sa isang alkansya because sin is what you deposit will grow. Every choice, every time, katulad yung pride natin, yung anger, yung lust, yung envy, yung greed, yung sloth, those can be filed up. Those are the sin na pwedeng mag-grow sa atin kung hindi natin ito ilalatag sa Panginoon. And the more you feed it, the heavier it gets. At the more heavier it gets, the more na mahihirapan tayo na bitawan ito at alisin ito sa ating mga buhay. And pangalawa, God administer either covenant blessing or covenant curses. So, makikita natin itong mga curses and blessing na to sa Deuteronomy chapter 28. Dito nga nakasaad yung blessing and judgment at yung Diyos nag-execute ng both. And we have the free will to choose whether in our decision in action choices. So remember, whatever we do today, we are accountable for it before God. So kaya napakahalaga na maging mindful tayo sa ating mga ginagawa ngayon pa lang. Dahil darating talaga ang panahon na ipagsusulit natin ito sa harapan ng Panginoon. And point number 3, Jesus is the greater Ezekiel who bore the punishment deserved by God's people. Again, ito nga yung foreshadowing na sinasabi ko kanina. Yung punishment na sinalo ni Ezekiel, ito yung foreshadowing na ginawa ni Jesus in New Testament. So Isaiah chapter 53 verse 5 to 6, sabi nga dito, Subalit hinugatan siya dahil sa ating pagsuway, dinurog siya dahil sa ating kasamaan. Ito ay pinapertain si Jesus Christ. Ang parusang tiniis niya ay nagdulot sa atin ng kapayapaan. At dahil sa kanyang mga sugat, tayo'y may kagalingan. So dahil si Jesus Christ, sinacrifice niya yung sarili niya, sinalulahat niya yung sugat na dapat para sa atin, tayo'y nagkaroon ng kagalingang spiritual. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay gumagawa ng nais nating gawin. Ngunit siya ang pinarusahan ng Panginoon na parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Kaya dapat maging grateful tayo, hindi natin tinitake for granted yung pagbibigay ni Jesus Christ ng buhay niya
doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya kahit gaano man kadami o kabigat din yung problema mo, yung alkansya ng kasalanan mo, remember that Jesus already paid for it. Binigay mo na dapat yan sa Panginoon. Ngayon pa lang, ibigay mo na sa Panginoon. At wag mo nang dalhin pa. At sa ating pagsasabuhay, nitong mga katuruan na ito, number 1, do not test God patience and mercy. Huwag natin subukan ng Diyos sa kanyang pasensya at kahabagan sa pagpapatuloy natin sa makasalanang pamumuhay. Kung pinatawad ka na, kung narinig mo ito, your salvation is already given to you. So huwag mo nang sayangin pa sa pamumuhay mo ng hindi nakalulugod sa Panginoon. Dahil kapag napuno na natin talaga yung Diyos, yung pagdidisiplina niya sa atin, ito, pagdidisiplina maganda pa ito. Ito yung ibig sabihin, may Kristo ka sa buhay mo. Pero kapag hindi na disiplina tatanggap mo, it is a judgment. Ito na ibig sabihin, wala kasi si Kristo sa buhay mo. Kasi yung pagdidisiplina ng Diyos, ito yung hindi ka pa rin niya iniiwan. Tinatama ka ng Panginoon pero hindi ka niya iniiwan. Unlike sa judgment, ito na yung ending eh. Ito yung ending ng buhay ng bawat isa. And pangalawa, bring your sin to the cross of Christ. Hindi porket nagkasala ka, dapat lumayo ka na sa Panginoon. Bring your sin to Christ. Magrepent tayo. Ito nga yung panawagan palagi sa mga taga-Israel, sa Juda, ng bawat propeta. Magrepent. Kasi ang Diyos hindi naman tayo pababayaan ng basta-basta lang. Lagi tayo hinihikayat. Kumbaga ang Diyos nga ay nagbebeg pa sa atin para manumbalik, pero talagang tayo yung pilit na umiiwas sa Diyos. Lahat naman tayo mayroong alkansya ng kasalanan at napakahirap humarap sa Diyos na dala-dala yun kasi ipapataw ng Diyos yung judgment sa atin. Unlike kung binigay mo ito, pinagsulit mo na ito kay Jesus Christ, then yung makikita na lang sa atin ng Panginoon, yung Ama, is si Jesus Christ, yung kabutihang dumadaloy kay Jesus Christ papunta sa atin. And that's why we must know the importance of what Jesus did on the cross. Hindi dapat natin tinitake for granted dahil dalhin natin ang ating mga kasalanan kay Kristo at i-trade natin ito for salvation. Yung salvation hindi to nakukuha for good works but by faith to Jesus Christ. And lastly, praise God for all the blessing in Christ. Pagpasalamat natin lahat kay Kristo, even challenges sa buhay mo. Again, perhaps that is the discipline of God. Kaya dapat ipagpasalamat rin natin every season in our life. Kasi after all, if you look back, dahil sa biyaya ng Panginoon, nakaka-survive pa rin tayo. And we are forever safe and secure because of the Lord Jesus Christ. Wala nang doubts dito. And ayun lang po for teaching and application para naman sa ating reflection. Why it is dangerous to presume upon God's patience. At ayun lang po, before finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray, everybody. Heavenly Father, thank you for your kindness, Lord God, for your graciousness, Lord God, toward us, Lord God. Thank you for the love, Lord God, and Lord, we ask for forgiveness, Lord God, for sometimes we take for granted yung pagsasakripisyo ni Jesus Christ ng kanyang buhay at we delayed in repentance, Lord God. Forgive us, Lord, and teach us, Lord God, to follow you and obey you, Lord God, in your ways, not on our ways, Lord God. And Lord, we ask for the provision, Lord God, for the knowledge, for the wisdom, Lord God, for discernment, Lord God, na kung kailan nire-reveal mo sa amin ng mga salita at tinatama mo kami, Panginoon. Panginoon, ikaw naman palagi manguna at madakila sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan mo kami magtiwala sa iyo, Panginoon, in every season in our life, Lord God. And lang po, in Jesus' name, I prayed. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayo lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.